Huwag kang overtime ng overtime sa trabaho. Baka may kaluluwang magpakita sa'yo. Story time. Ako si Carla. Gusto ko lang ibahagi yung nangyari sa past job ko taong 2021. Nagtatrabaho ko nito sa isang construction company at sa main office ako naka-assign. Ang trabaho ko ay sa QS department kung saan lahat kami rito ay estimator. Bago lang ako nito, mag-1 year pa lang ako. Yung environment ng kumpanya namin, especially sa department namin, ay napaka-toxic. Gawa na rin ng co-workmates, pati na rin ng head namin. At ng mga panahon na to, madalas ako mag-overtime at minsan inaabot ako ng 2 AM sa office. Lalo na pag may mga bidding na projects na kinabukasan ng submission. Madalas din akong pumapasok ng maaga. Mga 6 AM pa lang nandun na ako. Ayoko kasing haggard akong pumapasok. Pag ganitong oras kaaga kasi, at least nakakaidlip pa ako sa office. Meron kasi akong susi sa office namin. Rented lang to sa isang building. Kaya madalas, ako ang nagbubukas at nagsasara ng office namin. Hindi naman ako matatakotin kasi sa internship ko pa lang, na-assign na kagad ako sa renovation ng isang lumang ospital. Saka isa pa, hindi talaga ako mabilis matakot dahil siguro fan na fan ako ng mga horror stories. Saka, never pa naman ako naka-experience talaga. Kahit na may mga kwento tungkol sa akin nung high school ako na sinapian daw ako. Pero ang lahat ng to ay nagbago. Isang araw kasi na mag-overtime ako na lang mag-isa sa buong office namin at sa buong floor ng building. Mga around 11 PM na to. Patapos na ako sa ginagawa ko nang bigla ko na lang marinig na tumunog yung biometric scanner namin. Please try again. Ito yung machine na kapag magta-time in time out ka, yung ididikit mo lang yung fingerprint mo para i-scan, tapos malalag na yung time in and time out mo. Pero pag na-scan na yun, merong auto voice prompt na magsasalita sa machine na ang sasabihin, "Thank you." At kapag naman hindi niya nabasa ang fingerprint mo, please try again. At ang dahilan minsan kapag hindi nababasa ang fingerprint mo ay dahil basa o masyadong magaan ang pagkakalagay ng fingerprint mo o di kaya madumi yung scanner. Kaya nagulat ako nito kung bakit tumutunog yon. Wala namang tao. Nakapatay pa naman ang ilaw sa reception area ng office namin ito, pati sa ibang department. Pwera na lang sa department namin dahil nga nandito pa ako. Kaya namang oras na to, takang-taka ako. Bakit tumutunog yun? Ang naririnig ko nito ay please try again. Please try again. Nung una, akala ko baka nag-error lang hanggang sa umulit ng umulit to. Please try again. Please try again. Please try again. Lagpas ata sa 5 beses na umulit yung machine. Para bang merong nagtatry na pumasok sa biometric. Pero pag sinisilip ko to, wala namang tao. At dahil sa paulit-ulit na to, dito na ako kinabahan. Pero hindi ko pinalata kasi sabi nila pag natakot ka, the more ka tatakutin ng mga entity. Kaya ang ginawa ko, nagtuloy lang akong tapusin ang ginagawa ko at nakipag-video call ako sa kuya ko. Pero hindi ko kinuwento sa kanya yung nangyari. Ayoko kasi i-acknowledge to kasi baka lalong gumawa ng nakakatakot na bagay. Hanggang sa nagpaalam na ako sa kuya ko dahil natapos ko na ang ginagawa ko. Pagligpit ko ng mga gamit ko, nagmadali akong patayin yung ilaw sa department namin. Tapos gumamit na lang ako ng flashlight ng phone para makita ko yung dadaanan ko palabas ng office. Hindi na ako nag-biometric nito kasi natatakot na ako na baka may mahagip yung camera ng biometric machine at may makita akong kung ano doon. Kaya agad-agad na lang akong lumabas at nilak ko na lang yung main door ng office namin. Pero uupo pa ako sa ilalim nito para ilak yung susian ng door. Habang nilalak ko to sa baba, bigla ako nakakita na may nakalutang na paa at nasa loob ng office namin to. Kita ko siya sa glass front door namin pero hindi ako nagpahalatang nakita ko to. Pero matapos kumalak yung pinto, mabilis akong tumakbo papuntang elevator. Hindi ko na tinignan yung loob ng office namin para kumpirmahin yung nakita ko. Dali-dali ko nang pinindot yung elevator nito. Buti na lang nag-open kaagad to dahil nasa floor namin nakahinto yung elevator. Pagbaba ko, dito na akong hinig ng hinig. Tapos tinanong ako ng guard kung ano nangyari sa akin dahil kitang-kita niya yung pamumutla ng mukha ko. Pero hindi ako makapagsalita nito sa kanya sa sobrang takot. Pero yung mga titig niya sa akin, mukhang alam niya kung ano nangyari. Kasi sabi niya sa akin nito, "Hayaan niyo na lang po ma'am, hindi naman nananakit yun si Ena. Pakaramdam namin, yun yung kaluluwa na dating employee dyan sa office niyo. Kapareho mo lang din yun. Masipag din mag-overtime. Tapos lagi napapagalitan ng boss niyo. Madalas pa nga namamaga mata nun kasi laging nasisigawan. Malakas nga ang kutob ko na nagpakamatay siya. Pero ang sabi nila, na-overdose lang daw. Kasi sumakit daw yung ulo at naparami raw ng inom ng gamot.
kasi sobrang sakit na daw talaga ng ulo niya. Pero duda ako, parang nagpakamatay talaga siya. Kasi sobra talaga yung depression nakuha niya dyan sa work nyo. Naririnig ko pa nga yun dati na umiiyak dati sa CR ng floor nyo. Doon kasi siya madalas tumatambay kapag maaga siya pumapasok. Pero akala ko alam mo na o nakwento na sa'yo ng mga kasama mo. Hindi mo pa pala alam ang tungkol sa kanya. Matapos ang pangyayaring to, hindi na ako nag-overtime pa kahit paggalitan pa ako ng boss ko. Pero makalipas ang 1 linggo, nagdesisyon na akong umalis dito at nagpasa na ako ng resignation. Marami pa silang gusto mangyari sa akin pero gusto ko na talagang umalis. Kasi pakiramdam ko, naging eye-opener sa akin yung nangyari. Feeling ko, binigyan ako ng sign ni Ena na umalis na hanggang maaga pa. Bago pa ako madepress sa kumpanya namin at mag-aya ako sa kanya. Nakita ata siguro ni Ena ang sitwasyon ko at mukhang papunta na ako sa sitwasyon at rason kung bakit siya nawala.